Dalawang key players na ang nawala dito sa Sacramento Kings. Si Kevin Huerter na isa sa mga 3-point shooter nila na wala na ngayong season dahil sa injury sa balikat. Sumunod naman si Malik Monk na nagkaroon ng sprain right MCL. Makakamintis siya ng 4 to 6 weeks. Ang timeline na binigay ay start ng playoffs sa first round. Si Monk ang third leading scorer ng Sacramento na nasa 15 points, 3 rebounds at 5 assists. Isa din siya sa mga candidate para sa 6th Man of the Year. Si Malik Monk din yung nagdadala sa Sacramento sa mga big games. Isa pa, may mga games pang natitira yung Sacramento at hindi pa alam kung mahahabol nila yung top 6. Injury lang talaga yung nagiging problema sa mga teams ngayon na nawawala sa playoff contention. Ang Dallas naman ang hottest team ngayon sa West. Meron silang 6-game winning streak na lamang sila ng 1.5 wins versus Suns or nasa 3.5 games. Sa 10-1 record ng Dallas noong nakaraan, 3 beses pa lang silang umi-score ng 120 points. Si Luka sa nakaraan 2 games versus Sacramento, nasa 27 points, 10 rebounds, 9 assists, 50% sa field at 50% sa 3-point area. So medyo nagtatampo pala si Luka sa Sacramento Kings dahil dito kay Vlade Divac na dapat di umano siya ang pinili sa draft noong 2018 bilang number 2 overall at hindi si Marvin Bagley. Close kasi si Vlade Divac dito kay Luka kahit nung naglalaro pa sa Europe. Dati noong 2018, tinanggihan ng Suns din itong si Luka kahit yung coach doon gusto siyang kunin bilang number 1. Kasi ang gusto ng team, kunin yung player na galing Arizona. Hindi pa maganda noon ang reputasyon ng mga player na galing Europe bilang number 1 overall. Ang dahilan di umano noon, kaya hindi kinuha ng King si Luka ay may rumors dati na may alitan yung tatay ni Luka at si Vlade Divac. Ngayon, nagkaroon ng grudge si Luka dito kay Vlade Divac dahil hindi nga siya pinili sa draft noong 2018. Kaso ito nga lang yan, ang 2019 season, gugustuhin ba ni Luka na maglaro para sa Sacramento dahil maraming mga top picks nun ang pinamigay ang Kings. Baka lalo siyang magalit. Saka iti-trade din naman si Luka ng Sacramento kasi gusto siyang makuha dati ni Mark Cuban. Papasok ng crucial game nila versus dito sa Houston Rockets, si Luka may reported na injury. Naglaro pa siya sa nakaraan 2 games versus Kings. Ang sinabi doon ni Luka, parehong tuhod niya yung merong injury at questionable siya versus Rockets. So pwede maglaro, pwede hindi. Mahirap pang malaman ngayon kung makakasecure na agad ang Dallas dahil yung April 1 to April 5 yun ang mga critical games sa mga naghahabol na team. Ang senaryo pa noon, pwede magtapat ang Clippers at Dallas sa first round. Senaryo lang yun. 1.5 games apart lang kasi ang Dallas at itong Pelicans. Kung sakaling walang Luka, meron namang Kyrie. Sa March, si Kyrie nag-a-average ng 24 points, 4 rebounds, 5 assists at 37% sa 3-point area. Actually, yung average na yun bumaba pa kumpara no October hanggang February. Si Kyrie naman may average na 30.6 assists at 5 rebounds kapag walang Luka sa team or hindi siya naglalaro. Nananalo din naman ang Dallas kahit walang Luka sa lineup. 3 lang kasi ang players dati na ginagamit ng Dallas na nag-a-average ng 30 minutes per game. Si Luka, Kyrie at Tim Hardaway. Nung unang part ng season, meron si Hardaway na 17 points, 3 rebounds at 3 out of 8 mula sa 3-point area sa loob ng almost 30 minutes per game. Nang dumating si PJ Washington, bumaba ang minutes ni Hardaway. 19 per game na lang at nagkaroon na lang siya ng 9 points at 1 out of 5 sa 3-point area. Si PJ Washington naman nasa 32 minutes, 10 points at 5 rebounds per game. Yung defense ni Washington ang nag-blend kay Luka at kay Kyrie. Bago dumating yung 2 players na nakuha ng Dallas via trade, sila ang number 2 3-point shooting team sa buong NBA via attempts. Nasa 40 3-point shot attempts per game ang Dallas behind sa Boston na merong 42. Ang Dallas din ang ikatlong teams na may pinakamarami na ipapasok na 3-point shot, 15 per game behind Celtics at Golden State. Nang dumating naman si Gafford at itong si Washington, nabawasan ang attempts ng Dallas, pumatak sila ng pang number 11. Meron na lamang silang 35 attempts per game at nasa 12 ang pumapasok dun. Pero tumaas ang kanilang inside scoring at naging number 3 sa buong NBA pagdating sa field goals. So mukhang nakita na ng Dallas yung hinahanap nila dating problema na kahit umi-score pa sila ng mataas natatalo sila. Ngayon, kahit hindi sila umi-score ng above 120 ay nananalo pa rin sila.